7 taon. 7 taon ng buhay ko ang inalay ko sa isang pangarap na akala ko ay totoo. 7 taon ng paggising ng maaga, pagkayod sa trabaho hanggang madaling araw, at pag-uwi sa isang bahay na pinuno ko ng pagmamahal at alaga. Inisip ko noon na ako na ang pinakamaswerte at pinakamaligayang babae sa buong mundo. Mayroon akong asawang maalaga, si Marco, at isang pamilya mula sa kanyang side na palaging nagpapasalamat sa bawat tulong na inaabot ko. Paboritong manugang, iyan ang madalas nilang itawag sa akin. Ako raw ang hulog ng langit, ang swerte ng kanilang anak. Ngunit hindi ko alam na sa likod ng mga matatamis na papuri at maiinit na yakap ay isang patalim na unti-unting ibinabaon sa aking likuran. Hindi ko alam na para sa kanila. Hindi ako isang kapamilya. Ako ay isa lamang gatasan, isang bangko na walang limitasyon ang pondo, isang bulag na asawang madaling paikutin. Naaalala ko pa ang umagang iyon, madilim pa ang kalangitan at tahimik ang buong paligid, naririnig ko ang marahang patak ng ambon sa aming bintana. Sa loob ng aming kwarto, abalang-abala si Marco sa pag-aayos ng kanyang maleta. Aalis sila papuntang Jeju Island sa South Korea, isang regalong bakasyon na matagal na niyang pinlano para sa kanyang mga magulang. Hindi ako makakasama dahil sa isang malaking proyekto sa kumpanya na kailangan kong tapusin. Ramdam na ramdam ko ang bigat sa aking dibdib dahil gusto ko sanang makasama, ngunit naisip ko para rin naman ito sa aming kinabukasan. Nang maramdaman ni Marco na gising na ako, lumapit siya sa gilid ng kama. Umupo siya at hinaplos ang aking buhok. Ang kanyang mga kamay ay mainit at tila nagbibigay ng walang hanggang kapanatagan. Tinitigan niya ako sa mga mata na may halong lungkot at pag-aalala. Sinabi niya sa akin na parang ayaw na niyang tumuloy dahil maiiwan akong mag-isa at magpapakapagod sa trabaho. Tinanong niya ako kung sigurado ba talaga ako na ayos lang na hindi ako makasama. Ang boses niya ay napakalambing, tila ba diring-diri siyang iwan ako. Ngumiti ako sa kanya. Pinilit itago ang aking sariling pagod. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabing wag na siyang mag-alala. Ipinaalala ko sa kanya na matagal na nilang pangarap ng kanyang mga magulang na makapunta sa Jeju Island. Sabi ko, babawi na lang tayo sa susunod kapag tapos na ang proyekto ko. Tayong dalawa naman ang aalis. Nakita ko ang pangiti niya, isang ngiting inakala kong puno ng pasasalamat. Hinalikan niya ako sa noo at nangakong bibilhin niya ang lahat ng gusto ko pag-uwi niya. Bibilhin daw niya ang diamanteng kwintas na matagal ko nang tinitingnan sa mall. Habang nag-aayos siya ng kanyang huling mga gamit, tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang ina. Sinagot niya ito at ini-loudspeaker para marinig ko. Rinig na rinig ko ang matining at masiglang boses ng aking biyenan. Tuwang-tuwa siya at halatang nagmamadali na. Ngunit bigla siyang nagbago ng tono, naging malungkot na tila ba naiiyak. Sinabi niyang nakakapanghinayang na wala ang paborito niyang manugang, na hindi buo ang pamilya kung wala ako. Sinabi pa niya na hindi raw siya makatulog ng maayos kagabi dahil iniisip niya ang hirap ko sa pagtatrabaho habang sila ay magpapakasarap. Sumagot ako ng may buong paggalang at pagmamahal. Sinabi ko sa kanya na wag na po nilang isipin ang gastos, na mag-enjoy lang po sila dahil minsan lang mangyari ito. Naisip ko noong mga oras na iyon, napakaswerte ko sa pamilya ng asawa ko. Marunong silang tumanaw ng utang na loob at tunay ang kanilang pagmamahal sa akin. Dahil sa labis na kaligayahan at tiwala, tumayo ako at binuksan ang drawer ng aking mesa. Kinuha ko ang aking premium credit card, iyong may pinakamataas na credit limit na nakapangalan sa akin. Inabot ko ito kay Marco. Nagulat siya. Tinitigan niya ang card tapos tumingin sa akin. Sinabi ko sa kanya na dalhin niya iyon. Gamitin niya pambayad sa magagandang hotel, ipakain niya sa pinakamasasarap na restaurant ang kanyang mga magulang at ibili niya ng mga mamahaling pasalubong ang kanyang ina. Gusto kong ipagmalaki niya sa lahat na kaya niyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Gusto kong taas noo silang maglakad doon nang walang inaalalang tipid. Nagkunwari pa siyang tumanggi. Sabi niya, masyado na raw itong malaki at baka mahirapan akong magbayad pagdating ng billing. Ngunit sa isang iglap, nakita ko ang isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang reaksyon na napakabilis ngunit nakatanim na ngayon sa aking isipan. Hindi iyon kislap ng pasasalamat, iyon ay kislap ng labis na kasakiman.
Ngunit dahil bulag ako sa pag-ibig, hindi ko iyon pinansin. Pinilit kong ipasok ang card sa kanyang pitaka at sinabing ako na ang bahala sa lahat. Niyakap niya ako ng napakahigpit bago siya lumabas ng pinto. Kaway pa siya ng kaway hanggang sa sumara ang elevator. Nang tuluyan na siyang makaalis, bumalot ang nakakabinging katahimikan sa buong bahay. Naupo ako sa aming malambot na sopa, nakatingin sa kawalan. Ang kape sa ibabaw ng mesa ay unti-unti nang lumalamig, kasabay ng isang kakaiba at mabigat na pakiramdam na unti-unting gumagapang sa aking sikmura. Bakit tila ba may kulang? Bakit imbes na maging masaya ako para sa kanila ay parang may nagbababala sa aking isipan? Habang nililigpit ko ang mga nagkalat na gamit sa sala, napansin ko ang isang bagay na nakasuksok sa gilid ng mga una ng sopa, ang tablet ni Marco na ginagamit niya sa trabaho. Sa labis niyang pagmamadali marahil, nakalimutan niya itong ipasok sa kanyang bag. Hindi ko galing makialam sa mga personal na gamit niya. Iginagalang ko ang kanyang espasyo. Ngunit nang makita ko ang tablet na iyon, tila may isang malakas na puwersa na nagtutulak sa akin na hawakan ito. Bumalik sa isip ko ang matatamis niyang salita kanina, ang sobrang pag-aalala ng kanyang ina. Masyadong perpekto, masyadong planado, parang isang eksena sa pelikula kung saan lahat ay umaarte. Nanginginig ang aking mga kamay nang damputin ko ang tablet. Walang password, walang screen lock. Naisip ko noong una, baka pwede kong tingnan kung maayos ba ang booking nila sa hotel o kung may kailangan silang bayaran na pwede kong asikasuhin online para hindi na sila mahirapan doon. Isang inosenteng nais makatulong. Ngunit hindi ko alam na ang pagbukas ng screen na ito ang wawasak sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Bumuhay ang screen. Dahil nakasync ang tablet sa kanyang cellphone, agad na bumulaga ang mga notifications mula sa kanyang photo gallery. Mga bagong litrato na kakakuha pa lamang kaninang madaling araw sa airport. Unti-unting nawala ang init ng aking katawan. Para akong binuhusan ng yelo mula ulo hanggang paa, ang bawat paghinga ko ay tila pinipigilan ng isang nakikitang kamay. Sa unang litrato, nakangiti si Marco ng napakatamis, ngunit ang kanyang braso ay hindi nakayakap sa kanyang ina. Nakapulupot ito sa baywang ng isang babae, isang babaeng mas bata sa akin, nakasuot ng isang mamahaling bestida at may pulang-pulang lipstick. Sino ang babaeng ito? Inilipat ko sa susunod na litrato. Nakadikit ang mukha ng babae sa pisngi ng asawa ko, habang sa likuran nila ay ang biyenan kong babae, nakangiti rin ng pagkalaki-laki, tila tuwang-tuwa sa nakikita. Ngunit ang nagpatigil ng pagtibok ng aking puso ay nang i-zoom ko ang litrato. Tinitigan ko ang mukha ng babae at doon ko nakita ang isang bagay na pamilyar sa akin. Ang kumikinang na mga bato sa kanyang mga tainga. Ang mga diamanteng hikaw na nawala sa aking kwarto noong isang buwan, ang mga hikaw na iniyakan ko ng husto, at ang mga hikaw na sinabi ni Marco na baka naiwala ko lang dahil sa aking pagiging burara. Bakit suot ng babaeng ito ang aking alahas? Bakit tuwang-tuwa ang biyenan ko na kasama siya? At ano ang nilalaman ng mensahe na biglang nag-pop up sa screen mula sa isang group chat na pinangalanang Ang Tunay na Pamilya, kung saan nabasa ko ang pangalan ko na tinatawag nilang ATM. Nanginginig ang buo kong pagkatao habang nakatitig sa screen ng tablet, Ang Tunay na Pamilya. Isang simpleng pangalan ng group chat, ngunit tila isang matalim na punyal na unti-unting ibinabaon sa aking dibdib, pilit na pinipilipit hanggang sa tuluyan akong mawalan ng hininga. Pilit kong kinusot ang aking mga mata, umaasang baka nananaginip lang ako, baka isa lamang itong masamang bangungot na ginawa ng aking pagod na isipan. Ngunit hindi. Malinaw na malinaw ang bawat letra, ang bawat larawan, ang bawat patunay ng kanilang walang pusong pagtataksil. Inilipat ko ang aking nanginginig na daliri sa screen at nag-scroll pataas. Gusto kong malaman kung kailan pa ito nagsimula. Gusto kong malaman kung gaano katagal na akong nagmumukhang tanga sa sarili kong pamamahay. Binasa ko ang mga mensahe mula pa noong nakaraang buwan. May isang mensahe mula sa biyenan kong babae, ang mismong babaeng umiiyak sa telepono kaninang umaga dahil daw mamimiss niya ako. Ang sabi niya sa group chat, mabuti naman at makakapagbakasyon na tayo ng maayos. Nakakasawa na rin ang pagmumukha ng asawa mong iyan, Marco. Masyadong seryoso sa buhay, walang alam kundi magtrabaho.
Buti na papayag mo siyang maiwan para naman makapag-bonding na tayo ng tunay kasama si Clarice. Clarice! Iyon pala ang pangalan ng babaeng ahas na nakapulupot sa asawa ko. Sumagot si Marco, ang lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Oo naman ma, madali lang paikutin iyon. Sabihin ko lang na para sa inyo ang gagawin ko, bibigay na agad iyon. Konsensya lang ang katapat. Nakuha ko pa nga ang premium credit card niya. Walang limit ito. Kaya magpakasaya kayo ni Clarice mamaya. Kahit bilhin pa natin ang buong duty free, walang magagawa ang ATM natin. ATM, Automated Teller Machine, isang makina na naglalabas ng pera. Ganoon lang pala ang tingin nila sa akin. Isang makina na walang pakiramdam, walang karapatang masaktan, basta't patuloy na nagbibigay ng pera para sa kanilang luho. At ang sumunod na mensahe ang tuluyang nagpadurog sa natitirang piraso ng aking puso. Mensahe mula kay Clarice. Salamat tita, salamat babe. Bagay na bagay sa akin itong diamanting hikaw na kinuha mo sa kwarto niya. Sabi ko sa iyo mas babagay ito sa akin kaysa sa manang mong asawa. Hindi man lang napansin ng tanga na nawawala na pala ang paborito niyang alahas. Bumuhos ang aking mga luha. Hindi ko na napigilan ang malakas na paghikbi. Napakapit ako sa dibdib ko dahil pakiramdam ko ay literal itong pinupunit. Paano nila nagawa ito sa akin? Ako, na walang ginawa kundi unahin sila. Naaalala ko pa nung naospital ang biyenan kong lalaki dahil sa atake sa puso. 2 linggo akong walang maayos na tulog. Sa araw, nagtatrabaho ako sa opisina upang may maipambayad sa napakalaking bill sa ospital. Sa gabi, dumidiretso ako sa kwarto niya upang magbantay at mag-alaga dahil pagod na raw si Marco at ang kanyang ina. Ako ang nagpupunas sa kanya. Ako ang nagpapakain. Naaalala ko ang bawat linggo na nagluluto ako ng paborito nilang kare-kare at sinigang kahit na pagod ako mula sa buong linggong pagtatrabaho dahil gusto kong maramdaman nilang espesyal sila. Tinawag pa nila akong hulog ng langit noon. Sinabi pa ng biyenan kong babae na ako na raw ang pinakamagandang regalong dumating sa pamilya nila. Lahat iyon ay kasinungalingan. Isang malaking palabas upang patuloy kong buksan ang aking pitaka para sa kanila. Habang umiiyak ako ng napakalakas sa gitna ng tahimik naming sala, parang may nagbago. Ang maiinit na luha na dumadaloy sa aking mga pisngi ay unti-unting naging malamig. Ang labis na lungkot at pagkaawa sa sarili ay unti-unting napalitan ng isang damdamin na hindi ko pa kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Isang maitim, malalim at napakalamig na galit. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Tumayo ako at naglakad patungo sa malaking salamin sa aming kwarto. Tinitigan ko ang aking sarili. Namumula ang aking mga mata, gulo-gulo ang aking buhok at mukha akong nawasak. Ngunit sa likod ng wasak na anyong iyon, nakita ko ang isang babaeng gumising mula sa matagal na pagkakatulog. Hindi ako tanga. Hindi ako isang biktima na iiyak na lamang sa isang tabi at magmamakaawang balikan ng isang taksil na asawa. Ako ang bumuo ng pamilyang ito gamit ang aking pera. Ako ang nagbigay sa kanila ng marangyang buhay. At kung kaya ko silang bigyan ng langit, kaya ko rin silang itulak pababa sa pinakamalalim na impyerno. Bumalik ako sa sala at kinuha muli ang tablet. May bagong mensahe na pumasok. Larawan nilang 4 sa loob ng isang mamahaling rental car. May caption si Marco. Nakasakay na kami sa rental car. Ang lakas ng ulan at hangin dito sa Jeju. May paparating daw na bagyo. Pero ayos lang, papunta na kaming 5-star hotel. Mag-o-order ako ng pinakamahal na wine, lobster at steak mamaya sa room service. Sagot ng ATM natin. Relax na kayo dyan. Bagyo! May paparating na bagyo sa Jeju Island. Napangiti ako, isang malamig at nakapangingilabot na ngiti. Ang kalikasan mismo ay nakikiayon sa aking mga plano. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay, ngunit hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa pananabik. Binuksan ko ang aking banking application. Naglogin ako at pinuntahan ang card management section. Doon nakita ko ang detalye ng premium credit card na masayang dinadala ni Marco ngayon. Nakatitig ako sa isang malaking pulang button na may nakasulat na Black Card for International and Domestic Transactions.
Isang pindot ko lang. Isang mabilis na pagdampi ng aking daliri sa screen na ito at guguho ang kanilang perpektong bakasyon. Mawawalan sila ng kakayahang magbayad sa hotel, hindi sila makakakain ng lobster at maiiwan sila sa gitna ng isang banyagang bansa nang walang ni isang kusing. Itinaas ko ang aking daliri, handa nang pindutin ang pulang button. Ngunit bigla akong huminto. Tumingin ako sa orasan. Nasa rental car pa lamang sila. Mainit pa ang kanilang mga katawan, komportable pa sila at mataas pa ang kanilang mga pangarap para sa gabing ito. Kung puputulin ko ngayon ang linya ng aking pera, baka makagawa pa sila ng paraan para makahanap ng murang matutuluyan bago pa man bumuhos ang malakas na bagyo. Masyado itong madali, masyadong mabilis. Hindi iyon sapat na kabayaran para sa 7 taon kong pagdurusa at panlilin lang na dinanas mula sa kanila. Ibinaba ko ang aking cellphone. Huminga ako ng malalim. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam ng isang taong nasa rurok ng kaligayahan na biglang ibabagsak sa pinakamatigas na semento. Kailangan kong maghintay. Kailangan kong hintayin ang eksaktong sandali kung saan ramdam na ramdam nila ang kanilang kapangyarihan at karangyaan bago ko tuluyang alisin ang lupa sa kanilang mga paanan. Ngunit gaano katagal ko kayang tiisin ang panunood sa kanilang mga maliligayang larawan bago ko tuluyang isara ang patibong na ito. Sabi nila, ang paghihintay raw ang pinakamahirap na bahagi ng anumang laban. Ang bawat pagpatak ng segundo sa orasan ay tila isang mabigat na martilyo na paulit-ulit na bumabayo sa aking utak. Nakaupo pa rin ako sa aming sala. Pinatay ko ang lahat ng ilaw. Binalot ko ang aking sarili sa dilim dahil sa mga oras na ito, ang liwanag ay tila isang malaking kasinungalingan. Sa labas ng aming bintana dito sa Maynila, tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng aking dibdib ay may isang nag-aalab na bagyo. Binuksan ko ang telebisyon at inilipat sa isang international news channel. Nakatitig lamang ako sa balita tungkol sa panahon. Isang malakas na bagyo ang kasalukuyang nananalasa sa bahagi ng South Korea, partikular na sa Jeju Island. Kanselado na raw ang lahat ng mga flights pauwi at papunta roon. Ang mga kalsada ay nagsisimula ng bahain at ang malalakas na hangin ay nagbabanta sa sinumang mananatili sa labas. Napangiti ako ng mapakla. Ang kalikasan ay tila nakikisabwat sa aking mga plano. Habang bumubuhos ang ulan at nag-aalboroto ang hangin doon, alam kong ang pamilya ng asawa ko ay ligtas na nakasilong sa loob ng kanilang inarkilang sasakyan papunta sa isang marangyang palasyo na babayaran sana ng aking pawis at dugo. Tumunog muli ang tablet ni Marco na nasa aking harapan. Isang bagong video ang ipinadala sa kanilang sikretong group chat. Nanginginig man ng kalamnan, pinilit kong buksan ito. Ang bumulaga sa akin ay ang nagliliwanag at napakagarbong lobby ng isang 5-star hotel. Makikita ang matataas na kisame na may naglalakihang mga chandelier na yari sa kristal. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol na kumikinang sa linis. Narinig ko ang boses ng aking biyenan sa video. Tingnan ninyo ang hotel natin, mga anak, parang palasyo. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Hindi birong pera ang gagastusin natin dito, pero ganyan talaga kapag maparaan at matalino ang lalaki. Hayaan nyo na muna ang asawa niyang nagpapakakuba sa Maynila. Ang mahalaga, tayo ang nakikinabang. Kasunod nito ay ang matinis na halakhak ni Clarice. Sa video, nakita ko siyang nakaangkla sa braso ni Marco. Inayos niya ang kanyang buhok, sinadyang ipakita sa kamera ang kumikinang na diamanteng hikaw na ninakaw ni Marco mula sa aking kwarto. Babe, malambing na sabi ng babaeng ahas. Gusto ko doon tayo sa suite na may pinakamagandang view ng dagat ha, tapos mag-order tayo ng pinakamahal na champagne para sa dinner. I-celebrate natin ang first family trip ko kasama kayo. Sumagot si Marco. Ang boses ay punong-puno ng kayabangan at pagmamalaki. Kahit ano babe, kahit ano para sa inyo ni mama. Huwag ninyong intindihin ng presyo, unlimited ang budget natin ngayon. VIP tayo rito. Kinuyom ko ang aking mga kamao hanggang sa maramdaman ko ang pagbaon ng aking mga kuko sa aking palad. Hindi na ako umiiyak, natuyo na ang mga luha ko. Ang natitira na lamang sa aking pagkatao ay isang napakalamig na determinasyon. Tinitigan ko ang video, tinitigan ko ang mukha ng lalaking minahal ko ng buong tapat 7 taon.
7 taon akong nagpakatanga. Naaalala ko ang mga araw na nilalagnat ako pero pinipilit ko pa rin pumasok sa opisina dahil may hinahabol akong kota. Naaalala ko ang mga panahong hindi ako bumibili ng mga bagong damit at sapatos para sa sarili ko dahil mas inuuna ko ang pambili ng gamot ng kanyang mga magulang. Lahat ng iyon, ginawa ko dahil pamilya ang turing ko sa kanila. At ngayon, heto siya, nagmamalaki sa isang mamahaling hotel, ginagamit ang limitasyon ng aking credit card upang magmukhang hari sa paningin ng kanyang kabit at ng kanyang sakim na ina, ang kapal ng mukha, ang tigas ngang bituka. Binuksan ko ang banking application sa aking cellphone, pumasok ako sa card management menu. Nandun ang detalye ng aking premium card, ang card na ibinigay ko sa kanya kaninang umaga ng may buong pagtitiwala. Sa ibaba ng screen, may isang malaking pulang button. Ang nakasulat, Block Card for All Transactions. Inilapit ko ang aking daliri sa itaas ng screen, halos dumampi na ito, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Tumingin muli ako sa tablet, gusto kong malaman kung nasaan na siya eksakto. Gusto kong tiyakin na ang timing ko ay perpekto. Gusto kong ipahiya siya ng husto, hindi lamang sa harapan ng kanyang ina at ni Clarice, kundi sa harapan ng mga tauhan ng hotel. Gusto kong durugin ang kanyang ego. Makalipas ang 15 minuto ng nakakabinging katahimikan sa loob ng aking madilim na sala, nag-pop up ang isang mensahe mula kay Marco sa group chat. Nandito na ako sa harap ng front desk, ang ganda ng receptionist pero mas maganda pa rin ang babe ko, hinihingi na yung card para sa deposit at sa room payment. Prepare yourselves para sa pinakamasarap na buhay ngayong gabi. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ipinikit ko ang aking mga mata at pilit na nilarawan sa aking isipan ang nangyayari doon. Nakikita ko si Marco na nakatayo ng tuwid sa harap ng marmol na counter. Nakangiti siya ng may malaking kumpiyansa sa sarili. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang ilalabas ang kanyang mamahaling pitaka. Kukunin niya ang aking card, ang card na naglalaman ng aking pawis at sakripisyo, at mayabang na iaabot ito sa receptionist. Sa likuran niya, marahil ay nakaupo ang kanyang ina at si Clarice sa isang malambot at mamahaling sofa, sabik na naghihintay habang pinagmamasdan ang mga naglalakihang chandelier. Hinihintay nila ang mga susi patungo sa kanilang marangyang suite. Hinihintay nila ang kanilang champagne. Idinilat ko ang aking mga mata. Ang dilim ng aking sala ay tila lumiwanag dahil sa screen ng aking cellphone. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang awa. Binura na nila ang salitang iyon nang nakawin nila ang 7 taon ng aking buhay. Hinilapat ko ang aking nanginginig na daliri sa pulang button. Pinindot ko ito ng madiin. Nag-loading ang screen ng ilang segundo. Ang bawat segundo ay tila 1 taon ng paghihintay at pagkatapos, lumabas ang isang mensahe sa gitna ng screen. Isang birding marka na nagkukumpirma ng aking ginawa. Your card has been successfully blocked for all domestic and international transactions. Please contact customer service for further assistance. Bumagsak ang aking mga balikat at isang kakaibang ginhawa ang sumakop sa aking buong katawan. Nakasandal ako sa sopa at hindi ko napigilang ilabas ang isang mahina ngunit malamig na tawa. Wala na. Putol na ang linya. Ang gripo ng kayamanan na inabuso nila sa napakahabang panahon ay tuluyan ko nang isinara. Sa mga oras na ito, libu-libong milya ang layo mula sa akin. Alam kong idinadaan na ng receptionist ang aking card sa makina. Nilarawan ko ang tunog na lalabas mula rito. Hindi ito ang masayang tunog ng isang matagumpay na transaksyon. Sa halip, ito ay isang nakakabahalang tunog ng pagtanggi. Paano kaya magbabago ang mayabang ng ngiti ni Marco kapag ibinalik sa kanya ng receptionist ang card at sinabing hindi ito tinatanggap? Ano kaya ang mararamdaman niya kapag sinubukan niyang ipaulit ang proseso ng 2 o 3 beses at parehong resulta pa rin ang kanyang makukuha? Habang nasa labas ng hotel ay patuloy na nananalasa ang malakas na bagyo ng Jeju Island. Ano kaya ang gagawin nila kapag nalaman nilang wala silang pambayad kahit man lang sa pinakamurang kwarto? At lalong wala silang kakayahang bumili ng kahit na anong pagkain para sa gabing ito? Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng aking madilim na sala ay biglang binasag ng isang malakas at sunod-sunod na pagring. Ang aking cellphone,
na nakapatong sa ibabaw ng babasaging mesa ay nag-umpisang mag-vibrate ng napakalakas. Tila ba nagmamakaawang sagutin ko. Tinitigan ko ang umiilaw na screen. Nakarehistro roon ang isang pangalan na 7 taon kong tinitigan ng may buong pagmamahal, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng pandidiri sa aking sikmura. Marco, mahal ko. Dati, sa tuwing makikita ko ang pangalang iyan na lumalabas sa aking screen, nagmamadali akong sagutin ito kahit pa nasa gitna ako ng isang mahalagang meeting. Dati, ang boses niya sa kabilang linya ang nagbibigay sa akin ng lakas upang tapusin ang isang nakakapagod na araw. Ngunit ngayon, nakatingin lamang ako sa umiilaw na aparato. Hindi ko ito hinawakan. Hindi ko ito sinagot. Hinayaan ko itong tumunog ng tumunog hanggang sa mamatay ang tawag. 1 tawag, 2 tawag, 5 tawag, 10 missed calls. Alam na alam ko kung ano ang nangyayari sa mga sandaling ito sa Jeju Island. Ang mayabang na ngiti ni Marco na nakita ko sa video kanina ay tiyak na napalitan na ng labis na pagkalito at pamumutla. Nakikinita ko ang kanyang mga nanginginig na kamay habang paulit-ulit na ipinapasok ang aking card sa makina ng front desk, umaasang baka nagkamali lamang ang sistema ng hotel. Nakikinita ko ang pagtaas ng kilay ng empleyado ng hotel, ang unti-unting pagbago ng kanilang magalang na pakikitungo patungo sa pagdududa. Nang hindi ko sagutin ang kanyang mga tawag, nagsimulang pumasok ang mga text messages. Isa-isa itong nag-pop up sa aking screen at sa bawat pagbasa ko, lalong lumalamig ang aking dugo. Babe, bakit declined ang card mo? Baka may limit na naiset sa overseas transaction. Tumawag ka naman sa bangko ngayon din, nakakahiya sa front desk, kanina pa kami nakatayo rito. Makalipas ang 2 minuto, isa pang mensahe ang pumasok. Ang tono nito ay hindi na nagtatanong, kundi nag-uutos, punong-puno ng iritasyon at pagkainip. Ano ba? Sagutin mo ang telepono. Pinagtitinginan na kami ng ibang mga bisita rito sa lobby. Gumawa ka ng paraan. Hindi ko madadala sina Mama at Clarice sa kwarto natin. Pagod na sila sa biyahe. Clarice. Ang kapal ng mukha niyang banggitin ang pangalan ng kanyang kabit sa text message na ipinadala niya sa kanyang asawa. Siguro ay sa labis na pagkataranta niya, nakalimutan na niyang itinatago pala niya sa akin ang babaeng ito, o baka naman inisip niyang tanga pa rin ako at hindi ko kilala kung sino ang Clarice na tinutukoy niya. Pagkatapos ng mga mensahe ni Marco, tumunog naman ng tablet na nasa aking harapan. May bagong voice message na ipinadala sa kanilang sikretong group chat. Ang nagpadala ay ang aking biyenan. Pindot ko ang play button. Ang matinis at nakakairitang boses ng ina ni Marco ay umalingaw-ngaw sa aking tahimik na bahay. Marco, ano ba namang klaseng asawa iyang napangasawa mo? Bakit pinapahiya tayo rito? Baka naman hindi nagbabayad ng utang iyan kaya pinutulan ng linya. Ang yabang-yabang na ibinigay ang card sa'yo, wala naman palang pondo. Tingnan mo, pinagtitinginan na tayo ng mga gwardya. Nakakahiya kay Clarice, nangawit na ang mga paa ng bata kakatayo rito. Napapikit ako ng mariin. Ang pamilyang ito ay walang kapantay pagdating sa kakapalan ng mukha. Sila na nga itong nagnanakaw ng pera ko. Sila na nga itong nagpapakasarap sa pawis ko. Sila pa ngayon ang may ganang magalit dahil hindi gumagana ang makinang pinagkukuhanan nila ng grasya. Sa halip na makaramdam ng awa, mas lalong nag-alab ang apoy ng paghihiganti sa aking dibdib. Muling tumunog ang aking cellphone. Si Marco na naman, sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong sagutin ang tawag. Hindi para tulungan siya, kundi para marinig ang panginginig ng kanyang boses. Inilapit ko ang telepono sa aking tainga at nanatiling tahimik. Hindi ako nagsalita, wala akong binigkas ni isang letra. Sa kabilang linya, rinig na rinig ko ang kaguluhan. Naririnig ko ang boses ng empleyado ng hotel na nagsasalita sa wikang Ingles, pilit na pinapaliwanagan si Marco. Naririnig ko ang pag-aalboroto ng aking biyenan sa background. At higit sa lahat, naririnig ko ang malakas na ihip ng hangin at ang hagupit ng ulan na tumatama sa mga salamin ng hotel lobby. Totoo nga, bumagsak na ang malakas na bagyo sa Jeju. Hello? Hello? Thank God, sumagot ka rin! Hinihingal si Marco, ang boses niya ay basag at punong-puno ng desperasyon. Babe, ano bang nangyayari sa card mo? Bakit block daw? Gumawa ka naman ng paraan dyan sa Maynila, tawagan mo ang bangko.
I-transfer mo na lang ang pera sa account ko ngayon din. Kailangan kong magbayad ng deposit para makapasok na kami sa suite. Hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan ko siyang magmakaawa at mag-utos. Ninanamnam ko ang bawat segundo ng kanyang pagdurusa. Nang mapansin niyang hindi ako sumasagot, nagbago ang kanyang tono. Naging mas agresibo ito, sinusubukang gamitin ang pamamaraan na palaging gumagana sa akin noong panahong nagpapakatanga pa ako. Ano ba? Nakikinig ka ba? Huwag mo kong ubusin ng pasensya ngayon, pagod na pagod ako. Kung hindi mo ito aayusin, babalik ako dyan sa Pilipinas at magtutuos tayo. Wala kang kwentang asawa, pinapahiya mo ang pamilya ko. Dahan-dahan akong huminga. Nang ibuka ko ang aking mga labi, ang boses na lumabas ay hindi ang boses ng isang mahinang asawa na palaging sumusunod sa kanyang mga utos. Ito ay boses ng isang babaeng walang pakialam, malamig na parang yelo at matalim na parang patalim. Bakit, Marco? Wala na bang pondo ang ATM ninyo? Tumigil ang paghinga ni Marco sa kabilang linya. Biglang nawala ang kanyang mga pagbabanta. Isang napakahabang katahimikan ang namayani sa aming pag-uusap, maliban sa tunog ng ulan sa kanyang background. Naramdaman ko ang pagtigil ng ikot ng kanyang mundo. Ang mga salitang binitawan ko ay isang direktang sampal sa kanyang pagkatao. Alam niya na alam ko na. Anong ATM ang sinasabi mo, babe? Nagkakamali ka yata ng iniisip. Nauutal niyang sagot. Ang kaninang boses ng isang matapang na diktador ay napalitan ng boses ng isang takot na daga na na-corner ng pusa. Sabihin mo kay Clarice, patuloy ko. Ang aking boses ay mas lalong lumamig at bawat salita ay may diin bagay na bagay sa kanya ang mga diamanteng hikaw ko. Pero sana, alam din niya kung paano magbayad ng sarili niyang kwarto sa isang 5-star hotel. Dahil simula ngayon, ni isang kusing, wala na kayong makukuha sa akin. Babe, sandali! Pakinggan mo muna ako! Hindi totoo ang iniisip mo! Sumisigaw na si Marco, nawawala na sa katinuan. Rinig na rinig ko ang kanyang paghakbang ng mabilis, marahil ay lumalayo sa kanyang ina at kay Clarice upang hindi nila marinig ang pagbagsak ng kanyang mga kasinungalingan. Paliwanag ko lahat pag uwi ko. Promise, walang nangyayaring masama. Nagkataon lang na nandito si Clarice, kaibigan lang siya ni Mama. Huwag mo na akong gawing tanga, Marco. Nabasa ko na ang lahat sa tablet na iniwan mo rito. Nabasa ko ang group chat ninyong mga patay gutom. Nakita ko ang mga litrato. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ko na kayo aabalahin. Magpakasaya kayo sa labas. Sana masarap ang lasa ng ulan sa Jeju. Bago pa man siya makasagot, narinig ko ang isang mahigpit at seryosong boses ng lalaki sa background niya. Hindi iyon si Marco. Isang gwardya ng hotel. Nag-uutos na lumabas sila dahil nakakaabala sila sa ibang mga bisita at wala silang kakayahang magbayad. Narinig ko ang tili ng aking biyenan, nagrereklamo na hindi sila pwedeng palayasin dahil may bagyo sa labas. Babe, parang awa mo na. Umiiyak na si Marco. Palalayasin kami ng mga gwardya. Ang lakas ng bagyo sa labas. Wala kaming masisilungan. Maawa ka kay Mama, baka atakihin siya sa puso sa lamig. Kahit wag na para sa akin, para na lang sa pamilya ko. Tinitigan ko ang sarili ko sa refleksyon ng madilim na bintana. Ang babaeng nakikita ko roon ay hindi na ang babaeng nagmahal kay Marco. Ngumiti ako, at bago ko ibaba ang telepono, binitawan ko ang huling mga salita. Sino ka ba para kaawaan ko? At sino sila para isipin ko? Patay na ang asawa mo, Marco. Namatay siya nang malaman niyang ipinagpalit mo siya sa isang basura. Pinutol ko ang linya, ini-turn off ko ang aking cellphone, hinayaan ko silang lulunin ng matinding bagyo. Ngunit habang nakaupo ako sa dilim, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Isang bagay na maaaring magpabago sa buong takbo ng aking mga plano. Paano kung makahanap sila ng paraan para makauwi ka agad bukas? Handa na ba akong harapin silang lahat ng harapan? Pagsikat ng araw, naramdaman ko ang kakaibang init na tumago sa salamin ng aming bintana. Ang buong magdamag ay ginugol ko ng dilat ang mga mata, nakaupo sa madilim na sala habang pinoproseso ng aking isipan ang tuluyang pagkamatay ng aking pagsasama.
Ngunit sa pagpasok ng bagong umaga, kasabay ng paghupa ng bagyo sa loob ng aking dibdib, ay ang pagsilang ng isang napakalinaw na katotohanan. Hindi na ako ang dating babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa ngiti ng ibang tao. Ang babaeng iyon ay naiwan na sa nakaraan, ibinaon kasama ng mga kasinungalingan ni Marco. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at dahan-dahang naglakad paikot sa buong bahay. Pinagmasdan ko ang bawat sulok. Ang malaking telebisyon sa sala, ang mamahaling dining table na gawa sa purong mahogany, ang naglalakihang mga appliances sa kusina. Lahat ng ito, bawat piraso ng muebles na nagbibigay ng ganda sa bahay na ito ay binili ko gamit ang sarili kong pera. Ang bahay mismo ay nakapangalan sa akin. Binayaran ko ang down payment nito bago pa man kami ikasal ni Marco at ako ang buwan-buwang naguhulog sa bangko para rito. Kung tutuusin, ni isang pako ay walang naiambag ang lalaking iyon. Subalit binigyan ko siya ng karapatang umaktong hari sa sarili kong palasyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Napakatanga ko talaga. Sa kagustuhan kong maging perpektong asawa, nakalimutan kong protektahan ang aking sarili. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ngayon na alam ko na ang totoo, kailangan kong bawiin ang lahat ng akin. Kailangan kong linisin ang bahay na ito mula sa anumang bakas ng kanyang pagtataksil. Una kong inasikaso ang mga ebidensya. Kinuha ko muli ang tablet ni Marco. Gamit ang aking sariling laptop, inilipat ko ang lahat ng mga larawan, ang mga video nila sa hotel lobby na nakuha bago ko i-block ang card, at higit sa lahat, ang buong conversation history ng kanilang sikretong group chat. Na-save ko ang bawat resibo, bawat patunay ng kanilang panloloko at paglustay sa aking pera. Ipinadala ko ang lahat ng ito sa email ng aking abogado, kalakip ang isang maikling mensahe na naglalaman ng aking desisyon na simulan ang proseso ng annulment at ang pagsampa ng kaso laban kay Marco at sa kanyang kabit na si Clarice. Pagkatapos kong matiyak na ligtas ang lahat ng ebidensya, pumasok ako sa aming kwarto. Ang kwartong saksi sa aming mga pangako sa isa't isa, ang kwartong akala ko ay pugad ng aming pagmamahalan. Binuksan ko ang kanyang malaking cabinet. Sumalubong sa akin ang amoy ng kanyang paboritong pabango. Dati, ang amoy na ito ay nagbibigay sa akin ng kilig at kapanatagan. Ngayon, gusto kong masuka. Parang naaamoy ko rin ang pabango ng ibang babae na nakadikit sa kanyang mga damit. Hindi ako kumuha ng mga maleta. Hindi siya karapat-dapat sa maayos na pag-iimpake. Kumuha ako ng malalaking itim na plastic bag, iyong ginagamit para sa mga basurahan sa labas. Isa-isa kong hinablot ang kanyang mga damit mula sa hanger. Mga mamahaling polo na binili ko para sa kanyang promotion, mga isinukat niyang pantalon noong huli kaming mag-shopping, mga sapatos na ipinagmalaki niya sa kanyang mga kaibigan. Habang inihahagis ko ang mga ito sa loob ng itim na plastic, bawat piraso ay tila kumakatawan sa mga taong sinayang ko. Ibinasura ko ang kanyang mga mamahaling relo na iniregalo ko noong aming anibersaryo. Ibinasura ko ang kanyang mga sapatos. Ibinasura ko ang lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin ng kanyang pag-iral sa bahay na ito. Hindi ako nakaramdam ng pagod. Sa halip, sa bawat plastic bag na napupuno ko, pakiramdam ko ay nababawasan ang bigat na dala-dala ng aking puso. Ito ang tamang gawin. Ang pagtatapon ng mga gamit niya ay pisikal na manifestasyon ng pagtatapon ko sa kanya mula sa aking buhay. Wala siyang babalikang kwarto, wala siyang babalikang asawa. Umabot ng 6 na malalaking plastic bag ang lahat ng kanyang mga personal na gamit. Hinila ko ang mga ito palabas ng kwarto, dinala sa sala at inilapit sa may pintuan. Ngunit hindi pa ako tapos, pinawagan ko ang kilalang serbisyo ng mga taga-ayos ng kandado. Pinasadya kong ipabago ang buong mekanismo ng aming main door. Pinalitan ko rin ang passcode ng aming digital lock. Dati ang passcode namin ay ang petsa ng aming kasal. Isang petsang minsan kong itinuring na pinakamasayang araw ng aking buhay. Ngunit ngayon ay napatunayan kong simula pala ng isang mahabang bangungot, pinalitan ko ito ng isang bagong numero. Isang numero na ako lamang ang nakakaalam. Ang numerong ito ang magsisilbing harang sa pagitan ng aking bagong buhay at ng mga demonyong sumubok na sumira rito. Habang kinakabit ng tauhan ng bagong kandado, naupo ako sa dining table at nagtimpla ng kape. Napakatahimik ng bahay.
Isang mapayapang katahimikan na matagal ko nang hindi nararanasan. Wala na ang presensya ng isang sinungaling. Wala na ang bigat ng pagpapanggap. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, nakahinga ako ng maluwag. Pakiramdam ko ay pag-aari ko na ulit ang sarili ko. Nang umalis ang taga-ayos ng kandado, iniwan ko ang 6 na itim na plastic bag sa labas ng aking pintuan sa mismong hallway ng aming floor. Hinayaan ko silang nakasalansan doon, naghihintay na damputin ng taong nagmamay-ari sa kanila. Isang basurang naghihintay sa kapwa basura. Hapon na, nakaupo ako sa sopa at nanonood ng balita. Humupa na ang bagyo sa Jeju Island. Marahil ay nagsisimula na ring maglinis ang mga tao roon mula sa iniwang pinsala ng kalikasan. Katulad ko, nakasalukuyang naglilinis ng sarili kong buhay. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang notification ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit nang buksan ko, nagpakilala itong si Tita Flor, ang kapatid ng biyenan kong babae. Isa siya sa mga nasa group chat ng kanilang angkan na madalas padalhan ng aking biyena ng mga mayayabang na mensahe tungkol sa mga napupuntahan nilang bansa. Binasa ko ang mensahe. Hija, pasensya na sa abala. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na nakahiram ng pera si Marco sa isa naming kamag-anak sa probinsya. Ipinadala agad ang pera kaninang umaga para makabili sila ng tiket pabalik. Nasa eroplano na sila ngayon. Pauwi na sila dyan sa inyo. Mag-ingat ka, mukhang galit na galit ang biyenan mo at sinisisi ka sa lahat ng nangyari. Napatitig ako sa screen ng aking telepono. Nakahanap sila ng paraan para makauwi. Paparating na sila. Ang mga taong sumira sa aking tiwala, ang mga taong tinawag akong ATM, at ang babaeng nakasuot ng aking mga diamante ay kasalukuyan ng bumibiyahe pabalik sa mismong bahay na ito upang kumprontahin ako. Iniisip siguro nila na madadaan nila ako sa sigaw, sa panunumbat, o sa isa na namang madramang pagmamakaawa. Inilapag ko ang cellphone sa mesa at humigop ng kape. Unti-unting umusbong ang isang malamig na ngiti sa aking mga labi. Paparating na sila. Paparating na ang mga demonyo sa aking pintuan. Ngunit handa ba silang harapin ang babaeng hindi na nila pwedeng kontrolin? At ano ang magiging reaksyon nila kapag nakita nilang ang tanging sumasalubong sa kanila sa labas ng bahay ay ang mga itim na plastic bag na naglalaman ng kanilang mga basurang alaala? Palubog na ang araw sa Maynila. Ang kalangitan ay unti-unting kinulayan ng kahel at lila hanggang sa tuluyang balutin ng dilim ang buong syudad. Sa loob ng aking kondo, tanging ang mga ilaw mula sa mga nagtataasang gusali sa labas ang nagsisilbing liwanag na tumatagos sa aking bintana. Nakaupo ako sa isang silya sa harap ng pinto, hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Tahimik. Walang ibang ingay kundi ang banayad na pag-ugong ng aircon. Ngunit alam kong ang katahimikang ito ay ang panandaliang kapayapaan bago ang isang malaking unos. Ilang sandali pa, narinig ko ang pamilyar na tunog. Ting! Bumukas ang elevator sa aming palapag. Hinabahan ba ako? Siguro noong nagpapakatanga pa ako. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay isang malamig na pananabik. Narinig ko ang mga yabag ng sapatos, mabibigat, pagod. Hila-hila ang mga maleta na hindi man lang nabuksan sa isang magandang hotel. Narinig ko rin ang mahinang pag-uusap, mga boses na punong-puno ng iritasyon at pagkakapagod. At pagkatapos, ang biglaang paghinto ng mga yabag sa mismong tapat ng aking pintuan. Isang matinding katahimikan ang namayani sa kabilang dulo ng pinto na sinundan ng isang naguguluhang boses. Ano to? Bakit nandito ang mga damit ko? Bakit nakalagay sa plastik ng basura? Boses ni Marco. May halong pagtataka at unti-unting pag-usbong ng galit. Narinig ko ang kaluskos ng mga plastic bag habang pilit niyang hinahalungkat ang laman ng mga ito. Sunod kong narinig ang boses ng aking biyenan, matinis at punong-puno ng panunumbat kahit hindi pa man bumubukas ang pinto. Anong ginawa ng baliw mong asawa, Marco? Ginawa niyang basurahan ng mga gamit mo. Walang hiyang babae iyan pagkatapos tayong ipahiya at muntik ng patayin sa lamig doon sa Korea. Ito pa ang isasalubong sa atin. Buksan mo iyang pinto. Magtutuos kami ng walang utang na loob na iyan. Narinig ko ang mabilis na pagpindot ni Marco sa digital keypad ng aming pintuan. Ang mga pamilyar na tunog ng pag-type ng aming lumang passcode, tutut-tutut, isang segundo ng paghihintay,
At pagkatapos, tutut, tunog ng error, tunog ng pagkabigo, ulit. Pinindot niya ulit ng mas mabilis at mas madiin. Tut, 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 tut. Bakit ayaw mabuksan? Babe, nandyan ka ba? Buksan mo to. Sinimulan niyang kalampagin ang pinto. Ang bawat paghampas niya sa matigas na kahoy ay nag-echo sa buong hallway. Alam kong nandyan ka. Huwag mong daanin sa ganito. Pag-usapan natin ito. Napagod kami sa biyahe. Buksan mo ang pinto. Lumapit ako sa pader kung saan nakakabit ang monitor ng video intercom. Pinindot ko ang screen upang makita ang nangyayari sa labas nang hindi nila ako nakikita. Napangiti ako nang mapakla sa senaryong bumulaga sa aking mga mata. Kalunos-lunos. Iyan ang pinakaangkop na salita para ilarawan ng tunay na pamilya na nagmamalaki sa isang 5-star hotel kahapon. Si Marco ay mukhang hindi natulog ng ilang araw, gulo-gulo ang buhok, lukot-lukot ang dating mamahaling polo at madilim ang ilalim ng mga mata. Ang biyenan kong babae na mahilig mag-ayos ay mukhang manang nanalugi, walang make-up at nakasandal sa pader habang hawak ang kanyang dibdib na tila hirap na hirap huminga. At sa likuran nila pilit na nagtatago sa anino ay si Clarice, nakasuot ng sombrero at nakayuko malayo sa imahe ng isang matapang at nagmamalaking kabit na nakasuot ng ninakaw na diamante. Hinayaan ko silang kumalampag ng ilang minuto. Nang mapansin kong nagsisimula ng lumabas ang ilang mga kapitbahay mula sa kani-kanilang mga unit upang tingnan kung ano ang kaguluhang nangyayari, saka ko lamang pinindot ang microphone button ng intercom. Sino po sila? Malamig, payapa, at walang bahid ng emosyon ang pagkakabigkas ko. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa maliit na speaker sa labas ng pinto. Natigilan silang lahat. Tumingala si Marco sa camera ng intercom, ang kanyang mga mata ay nanlilisik ngunit may halong matinding desperasyon. Anong sino po sila? Asawa mo ako. Asawa mong nasa labas ng pinto at ang nanay ko. Buksan mo ito ngayon din kung ayaw mong sirain ko ang pintong ito. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Gumagawa ka ng iskandalo. Iskandalo? Mahina akong tumawa at siniguro kong maririnig nila iyon sa labas. Marco, ang iskandalo ay ang pagdadala ng kabit sa isang pampamilyang bakasyon gamit ang credit card ng asawa mo. Ako ay nakaupo lamang sa loob ng aking sariling bahay. Kayo ang nanggugulo sa labas? Agad na sumingit ang biyenan ko, itinulak si Marco upang siya ang makaharap sa kamera. Wala kang kwentang manugang! Pinakain kita, tinanggap kita sa pamilya namin, tapos ganito ang igaganti mo sa amin. Iniwan mo kaming walang makain at walang matuluyan sa gitna ng bagyo. Wala kang puso. Demonyo ka! Kapag hindi mo binuksan tong pinto, ipapabarangay kita. Tinitigan ko ang galit na mukha ng biyenan ko sa screen. 7 taon ko siyang pinagsilbihan, 7 taon akong nagpakaalipin sa kanyang mga layaw. Ngayon, nakikita ko na ang tunay na kulay ng kanyang kaluluwa. Ma, sabi ko, nananatiling kalmado ang boses. Unang-una, wala po kayong pinakain sa akin. Ang totoo niyan, ang mga kinakain ninyo, pati na ang mga gamot na iniinom ninyo araw-araw ay galing sa bulsa ko. Pangalawa, hindi po ako ang nag-iwan sa inyo sa bagyo. Ang kasakiman ninyo ang nagdala sa inyo roon. Inisip ninyo na pwede ninyong lustayin ang pera ng isang ATM nang walang katapusan. Pasensya na po, nasira na ang makina. At tungkol sa barangay? Sige po, tawagin ninyo sila. Gusto ko ring malaman ng buong barangay kung paano kinukonsinti ng isang ina ang pambabae ng kanyang anak para lang makalibre sa mamahaling hotel. Umurong ang biyenan ko, tila napaso sa mga salitang binitawan ko. Namumula ang kanyang mukha sa labis na galit at kahihiyan, lalo na nang mapansin niyang may mga kapitbahay na nakikinig sa hallway. Bumalik si Marco sa harap ng kamera. Sa pagkakataong ito, nagbago ang kanyang diskarte. Nawala ang sigaw, nawala ang yabang. Pinalitan niya ito ng mukha ng isang kawawang biktima, ang mukhang palaging ginagamit niya kapag humihingi ng pabor sa akin. Babe, please, pakinggan mo naman ako. Pagod na kami. Walang tulog si mama, baka atakihin siya sa puso. Maawa ka naman. Kahit papasukin mo lang muna kami para makapagpahinga, tapos mag-usap tayo. Ipapaliwanag ko lahat. Mali ang iniisip mo. Etong si Clarice, kaibigan lang talaga,
Kaibigan? Pinutol ko ang kanyang kasinungalingan. Kaibigan na sinusuotan mo ng hikaw ko? Kaibigan na kinakasama mo sa loob ng rental car habang tinatawag mo akong tanga sa group chat ninyo? Marco, matalino akong babae. Masyado mo akong minaliit. Hindi nagagana sa akin ang mga peking luha mo. Inilipat ko ang aking paningin sa babaeng nagtatago sa likuran nila. At ikaw, Clarice, nasaan na ang tapang mo? Nasaan na ang babaeng nagrereklamo na nangangawit na ang mga paa sa kakatayo sa labi ng 5-star hotel? Bakit ka nakayuko ngayon? Akala ko ba mas bagay sa iyo ang asawa ko dahil manang ako? Unti-unting inangat ni Clarice ang kanyang ulo. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi siya nakapagsalita. Hinawakan niya ang braso ni Marco, pilit na naghahanap ng proteksyon sa lalaking akala niya ay mapera at makapangyarihan. Babe, tama na iyan, pagmamakaawa ulit ni Marco. Wala na akong ibang pupuntahan, dito ako nakatira. Asawa mo ako, may karapatan ako sa bahay na ito. Wala kang karapatan sa bahay na binili at binabayaran ng buong dugo at pawis ko, matigas kong sagot. Tingnan ninyo ang pinakaibabaw ng mga plastic bag na nasa harapan ninyo. May isang brown na envelope dyan. Nakita ko sa monitor ang pagkunot ng noo ni Marco. Yumuko siya at inabot ang isang manipis na brown envelope na sinadya kong ipatong sa ibabaw ng kanyang mga nakabasurang damit. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang mga pahina ng dokumento. Pinanood ko kung paano unti-unting nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Binabasa niya ang unang pahina. Ang petisyon para sa annulment of marriage. Ano to? Babe, hindi mo pwede gawin to. Hindi ako papayag makipaghiwalay. Nanginginig niyang sigaw sa intercom. Basahin mo ang susunod na pahina, utos ko. Inilipat niya ang papel. Mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Hindi makapaniwala sa nakikita. Sa pahinang iyon ay nakasulat ang formal na kasong sibil para sa alienation of affection at moral damages na direktang nakapangalan kay Clarice. Hinihingi ng aking abogado ang halagang 5 milyong piso bilang danyos sa paninira ng aming pamilya, kalakip ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagtanggap ng mga mamahaling regalo gamit ang pera ko. Nang makita ni Clarice ang kanyang pangalan at ang halagang nakasulat sa dokumento, nanlamig ang buo niyang katawan. Hinablot niya ang papel mula sa mga kamay ni Marco. 5 milyon! Tili ni Clarice, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na gulat at takot. Marco, ano to? Bakit ako nadamay dito? Wala akong 5 milyong piso. Sabi mo sa akin, wala siyang pakialam sa'yo at madali siyang utuin. Sabi mo mayaman ka. Tumingin si Marco kay Clarice, hindi malaman kung paano papayapain ng babaeng hinihingan ngayon ng milyon-milyong danyos. At sa eksaktong sandaling iyon, ang alyansang itinayo nila sa ibabaw ng aking mga kasinungalingan ay nagsimulang gumuho ng tuluyan. Humarap si Clarice kay Marco, ang mukha nito ay napalitan ng matinding puot at nagbitiw siya ng isang pahayag na nagpatigil sa ikot ng mundo ni Marco. Tinitigan ko ng maigi ang monitor ng intercom. Ang mukha ni Clarice na kanina ay nagtatago sa anino ng takot at hiya ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata na kanina ay nanlalaki sa gulat ay unti-unting nanliit na palitan ng isang matinding puot at pandibiri habang nakatingin sa lalaking nasa kanyang harapan. Sa isang iglap, ang matamis na ilusyon ng kanilang bawal na pag-ibig ay tuluyang nabasag dahil sa isang pirasong papel na naglalaman ng 5 milyong pisong danyos. Hinarap niya si Marco. Hindi na inalintana kung may mga kapitbahay mang nakikinig sa hallway. Ang boses niya ay matinis, nanginginig sa galit at tumagos sa mismong mga dingding ng aming floor. Sinungaling ka! Sigaw ni Clarice sabay hampas ng hawak niyang papel sa dibdib ni Marco. Ang sabi mo sa akin, ikaw ang mayaman. Ang sabi mo, asawa mo ang umaasa sa iyo, napabigat siya sa buhay mo kaya ka naghahanap ng atensyon sa iba. Tapos ngayon, malalaman ko na ikaw pala ang palamunin, na ang perang ipinagmamalaki mo at ipinambibili mo ng mga regalo sa akin ay galing pala sa pawis ng asawa mo? Sinubukan siyang hawakan ni Marco sa braso upang pakalmahin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis sa labis na pagkataranta. Babe, huminahon ka muna. Marami tayong nakakarinig. Aayusin natin ito, magpapaliwanag ako sa'yo. Anong aayusin?
Pabalang na iwinaksi ni Clarice ang kamay ni Marco, tila nandidiri sa pagdampi nito sa kanyang balat. Idinamay mo pa ako sa kahayupan mo! Ginamit mo lang ako para magmukha kang lalaki, para may maipagmalaki ka, pero ang totoo, isa ka lang walang kwentang linta na nakadikit sa asawa mo. Wala akong 5 milyon, Marco! Wala akong ibabayad diyan dahil ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sa puntong ito, hindi na nakapagpigil ang biyenan kong babae. Ang kanyang ego bilang isang ina na palaging ipinagtatanggol ang kanyang perpektong anak ay naapakan. Humarap siya kay Clarice, nanlilisik ang mga mata at itinuro ang mukha ng nakababatang babae gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Abay, bastos kang babae ka ah. Ikaw na nga itong nakikikain, nakikibakasyon at nakikinabang sa grasya ng anak ko. Ikaw pa ngayon ang may ganang manumbat at manigaw. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil kay Marco, hindi ka makakatapak sa mga mamahaling hotel at hindi ka makakasuot ng mga alahas na iyan. Isang mapait at nakakainsultong halakhak ang pinakawalan ni Clarice. Hinarap niya ang matanda ng walang anumang bahid ng paggalang. Ang kaninang maamong tupa na nag-aalok ng tulong nung nasa Jeju Island sila ay tuluyan ng nagpakita ng pangil. Grasya ng anak ninyo, tita, gumising nga kayo sa ilusyon ninyo. Pera iyon ng asawa niya, pera iyon ng babaeng niloloko at ninanakawan ninyo. Pare-pareho lang tayong palamunin at nakikinabang dito, pero kayo ng anak ninyo ang pinakakapalang mukha. Ginawa ninyo akong kabit sa pag-aakalang mapera ang anak ninyo. Iyon pala, pareho lang tayo nagpapakatanga sa maling tao. Walang hiya ka! Sigaw ng biyenan ko, akmang sasampalin si Clarice, ngunit mabilis na pumagitna si Marco. Nagkagulo sila sa labas ng aking pintuan, nagtutulakan, nagsisigawan at nagmumurahan. Ang dating magkakasabwat na nagnakaw ng aking mga pinaghirapan ay ngayon unti-unting nilalamon at pinapatay ang isa't isa. Mula sa loob ng aking tahimik at malamig na sala, pinanood ko ang buong pangyayari sa monitor. Hindi ako nakaramdam ng galit, hindi rin ako nakaramdam ng awa. Ang tanging namayani sa aking dibdib ay isang malalim at nakakabinging kagaangan. 7 taon kong pinaniwala ang aking sarili na kailangan ko silang paglingkuran upang maging buo ang aking pagkatao. 7 taon akong nagbulag-bulagan sa kanilang mga kapintasan dahil inisip kong iyon ang ibig sabihin ng pamilya. Ngunit habang pinagmamasdan ko silang nag-aaway na parang mga asong ulol na nag-aagawan sa isang butong wala naman palang laman, napagtanto ko kung gaano ako kalaya. Hindi ko na kailangang magbuhat ng mga pabigat, hindi ko na kailangang magpanggap. Sila ang sumira sa sarili nilang buhay at ako ay nagbukas lamang ng pinto upang makita ng buong mundo ang kanilang tunay na anyo. Nang mapansin ni Marco na lumalabas na ang mga security guard ng building mula sa elevator dahil sa ingay nila, tuluyan na siyang bumigay. Lumuhod siya sa harap ng aking pintuan. Ang lalaking punong-puno ng yabang at pagmamalaki ay tuluyang gumapang sa sahig. Umiiyak siya ng malakas, hindi na inalintana ang mga nakatinging kapitbahay at mga gwardya. Babe, asawa ko. Parang awa mo na, humihikbing ang pagsamo. Ang mukha ay nakadikit sa matigas na kahoy ng aking pintuan. Patawarin mo na ako. Itataboy ko na si Clarice, hindi ko na siya kakausapin. Babawi ako sa'yo, gagawin ko ang lahat ng gusto mo, maawa ka na sa akin, wala na akong matatakbuhan. Huwag mo naman akong itapon ng ganito, parang awa mo na, buksan mo ang pinto. Pinindot ko muli ang microphone ng intercom. Ang boses ko ay tahimik, ngunit nagtataglay ng talim na kayang humiwa sa kahit anong ilusyon. Tapos na ba ang palabas ninyo, Marco? Natahimik ang lahat. Tumigil sa pag-iyak ang biyenan ko. Napatigil si Clarice sa pag-aayos ng kanyang buhok. Nakatigala lamang si Marco sa kamera. Ang mga mata ay puno ng luha at pag-asa na baka sakaling lumambot ang aking puso. Asawa ko, please. Mahina niyang bulong. Wala ka ng asawa, matigas kong tugon. Pinatay mo ang asawa mo noong sumakay ka sa eroplano kasama ang babaeng iyan at tungkol sa paggawa mo ng lahat ng gusto ko. Huli na, Marco. Nagawa ko na ang lahat ng kailangan kong gawin para sa sarili ko. Huminto ako ng sandali upang hayaang mag-echo ang aking mga salita sa tahimik na hallway. Bukod sa annulment at sa kasong isinampa ko sa kabit mo, may isa pa akong regalong iniwan para sa iyo, ang huling kabayaran sa 7 taon kong pagiging tanga.
Kumunot ang noo ni Marco. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng matinding kaba. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig niyang tanong. Buksan mo ang cellphone mo? Utos ko. Buksan mo ang email mo? May mensahe na pumasok dyan mula sa HR department ng kumpanya ninyo kanina pang hapon? Siguro hindi mo napansin dahil abala kang magmakaawa sa mga kamag-anak ninyo ng pambili ng tiket pa uwi. Nanginginig ang buong katawan ni Marco habang kinukuhot ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Halos mabitiwan niya ito sa labis na kaba. Pinanood ko kung paano niya dahan-dahang binuksan ang kanyang email inbox. Pinanood ko kung paano naglakbay ang kanyang mga mata mula sa kaliwa pa kanan habang binabasa ang nilalaman ng mensahe. At sa isang iglap, tila binawian ng buhay ang kanyang katawan. Nabitiwan niya ang kanyang cellphone, lumagapak ito sa sahig na gawa sa semento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, walang kurap, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka ngunit walang anumang tunog na lumalabas. Ano kaya ang nakasulat sa email na iyon na tuluyang sumira hindi lamang sa kanyang kasalukan kundi pati na rin sa kanyang buong kinabukasan? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang hindi lamang ako ang nagpadala ng mga ebidensya ng kanyang kahayupan sa kanyang mga boss kundi pati na rin sa buong angkan ng kanyang ipinagmamalaking pamilya? Nakatitig lamang ako sa monitor habang pinagmamasdan ang unti-unting pagguho ng mundo ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa screen ng kanyang basag na cellphone na nakahandusay sa lapag. Nanginginig ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang napaupo sa malamig na semento ng hallway. Ang lalaking palaging naglalakad ng tuwid, puno ng yabang at akala mo ay pag-aari ang buong mundo, ay ngayon nakayuko, parang isang basahan na piniga at itinapon. Hindi nakapagpigil ang biyenan ko. Pinulot niya ang cellphone at tiningnan kung ano ang nakasulat sa email na naging dahilan ng pagkawala ng kulay sa mukha ng kanyang paboritong anak. Nang mabasa niya ito, isang malakas at nakakabinging tili ang kumawala sa kanyang mga labi. Tinanggal sa trabaho. Iyan ang nakasulat sa opisyal na sulat mula sa Human Resources ng kumpanyang pinapasukan ni Marco. Hindi lamang basta tinanggal, kundi sinante dahil sa matinding paglabag sa moralidad at pagkasira ng pangalan ng kumpanya. Ipinadala ko sa kanyang mga boss ang mga patunay na ginamit niya ang oras ng trabaho at ang impluwensya ng kanyang posisyon upang makakuha ng mga pabor para sa kanyang kabit. Kalakip din ang mga resibo at litrato na nagpapatunay ng kanyang pandaraya at pagnanakaw sa sarili niyang asawa. Sa isang iglap, nawala ang kanyang posisyon, ang kanyang pinagmamalaking titulo at ang lahat ng benepisyong inaasahan ng kanyang pamilya. Nang marinig ni Clarice ang balita mula sa bibig ng biyenan ko, umatras siya ng ilang hakbang. Tiningnan niya si Marco mula ulo hanggang paa, hindi na bilang isang masiglang mangingibig, kundi bilang isang malaking pabigat na lulunod sa kanya sa utang. Walang anumang pasabi, walang kahit anong paalam. Tinalikuran niya ang mag-ina. Dali-dali siyang naglakad patungo sa elevator, iniiwan si Marco at ang kanyang ina na naglulupasay sa labas ng aking pintuan. Sinubukan siyang tawagin ni Marco, sinubukan siyang habulin ng tingin, ngunit ang pintuan ng elevator ay tuluyan ng sumara. Ang kanyang matamis na ilusyon ng pag-ibig ay sumama sa pagbaba ng elevator. Pinindot ko ang microphone ng intercom sa huling pagkakataon. Ang boses ko ay kalmado, malalim at punong-puno ng kapayapaan. Umalis na kayo, Marco. Paparating na ang mga gwardya. Huwag ninyo nang hintayin na kalagkarin pa kayo palabas ng building na ito. Dalhin mo ang mga basurang damit mo. Isama mo ang ina mong konsentidor at wag na kayong babalik dito. Makita na lang tayo sa korte. Hindi na siya sumagot. Wala na siyang lakas upang makipagtalo. Dumating ang 3 security guard ng aming gusali at pinakiusapan silang lisanin ang lugar. Pinanood ko kung paano hirap na binuhat ni Marco ang mga itim na plastic bag na naglalaman ng kanyang mga damit habang inaalalayan ng kanyang inang patuloy sa pag-iyak at pag-ungol. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman ko ang pag-angat ng isang napakabigat na bato na 7 taon kong pinasan sa aking dibdib. Pinatay ko ang monitor. Tinalikuran ko ang pintuan. Huminga ako ng napakalalim. Lumipas ang 1 buong taon.
Ang panahon ay isang napakagaling na manggagamot, ngunit ang tunay na lunas ay ang pagpili kong mahalin muli ang aking sarili. Ang bahay na dati ay naging kulungan ng aking mga kasinungalingan ay naging isang tunay na santuwaryo ng kapayapaan. Pinalitan ko ang lahat ng muebles, naglagay ako ng mga bagong halaman at pinuno ko ng liwanag ang bawat sulok. Sa loob ng isang taon, naging matagumpay ang aking mga kaso. Naaprubahan ang aming annulment ng walang kahirap-hirap dahil sa bigat ng mga ebidensyang ipinakita ko. Si Clarice ay pinatawan ng korte na magbayad ng malaking danyos para sa paninira ng pamilya at pang-aabuso sa aking pinansyal na kakayahan. Dahil wala siyang maibayad, nilitis ang kanyang mga ari-arian at tuluyan siyang nabaon sa utang. Si Marco? Huli kong balita ay nagpapalipat-lipat siya ng mga maliliit na trabaho bilang isang contractual worker, hindi matanggap sa mga malalaking kumpanya dahil sa sira niyang record. Ang kanyang inang palaging nagmamalaki sa kanyang mga alahas ay ngayon nagtitinda na lamang ng mga lutong ulam sa isang maliit na kanto sa kanilang probinsya upang may maipambili ng kanyang mga gamot. Ang karma ay hindi na naghintay ng kabilang buhay. Ibinigay nito ang kanilang parusa rito pa lamang sa lupa. Samantala, umusbong ang aking karera. Napromote ako bilang isang executive director sa aming kumpanya. Ngayong umaga, nakaupo ako sa isang maliit at magandang cafe sa gitna ng Paris, humihigop ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang Eiffel Tower sa di kalayuan. Ito ang bakasyong ipinangako ko sa aking sarili. Walang pabigat, walang asawang manluloko. Walang biyenang naguutos. Ako lamang, ang aking kalayaan at ang aking mga pangarap na walang hangganan. Inilapag ko ang aking kape at kinuha ang aking cellphone upang kumuha ng litrato ng magandang tanawin. Subalit, bago ko pa man mapindot ang camera, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang unknown number mula sa Pilipinas ang tumatawag. Karaniwan ay hindi ko sinasagot ang mga numerong hindi rehistrado sa aking contacts, ngunit sa hindi malamang dahilan, tila may nagtulak sa akin na pindutin ang sagot. Inilapit ko ang telepono sa aking tainga. Hello? Tahimik kong bati. Sa kabilang linya, narinig ko ang mahina at nanginginig na boses ng isang babae. Umiiyak siya, tila ba nasa gitna ng isang matinding takot at kalituhan. Hello? Ikaw ba ang dating asawa ni Marco? Pasensya na kung naabala kita. Nakuha ko ang numero mo sa lumang phone book niya. Kailangan ko ng tulong mo. Buntis ako at kinuha niya ang lahat ng ipon ko. Pati ang nanay niya ay pinapalayas ako sa bahay na inuupahan namin. Sabihin mo sa akin, paano ka nakatakas sa kanila? Napatigil ako. Ang lamig ng hangin sa Paris ay tila humaplos sa aking balat. Ang kasaysayan ba ay muling nauulit sa ibang biktima o ito na ba ang pagkakataon ko upang iligtas ang isa pang kaluluwa mula sa impyernong aking nilisan?